Hindi siya makagalaw. Sa likod ng babae, may dumadaplis ng mga anino sa bubong. Mahaba, makakipot, at kumikislap sa liwanag ng buwan. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Isang malakas na hampas ng pakpak ang sumunod at naramdaman niya ang hangin na dumaan sa gilid ng kanyang mukha. Malamig at amoy dugo. Sa isang iglap, ang babae ay nawala na. Napalitan ng isang sigaw na nagliliyab. Sigaw na hindi niya alam kung sa kanya o sa nilalang na iyon na nanggagaling. Napadilat si Vincent, pawis na pawis at halos mawalan ng hininga. Ngunit, ang pinaka nakakatindig balahibo mula sa balkonahe ng kanyang unit, may kumakaway na anino ng mga pakpak at dahan-dahan itong kumakalas sa kisame paalis sa gabi. Sa isang malayong bayan sa Batangas, nakatindig ang isang lumang bahay na tila nilunon ng mga anino. Ang bintana'y laging nakapinhit at sa bawat bitak ng kahoy ay may malamig na hiningang dumadaan. Sa loob, sa gitna ng mga telang, may mga larawang hindi matapos-tapos. Naroon si Anita. Isang pintor na tila mas sanay makipag-usap sa mga anino kaysa sa tao. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Ang kanyang mga mata ay parang balon, malalim at kung sisilipin mo, baka mahulog ka't hindi na makabalik. Nang unang dumating si Vincent, hindi siya nagtaka. Ang kanyang mga daliri may bahid ng pintura, ngunit hindi niya itinigil ang pagguhit ng isang pulang buwan sa kalagitnaan ng kanyang obra. Alam kong darating ka, mahinang sabi niya, at sa mismong sandaling iyon, narinig ni Vincent ang mahinang kaluskos mula sa kisame. Parang may kumakaladkad na kuko, mabagal, matiyaga. Ipinaliwanag ni Anita ang lahat, ang babala ng kanyang lola at ang paulit-ulit na bangungot ng mga katawan na nahahati, ng mga pakpak na lumahampas sa bubong, ng sigaw na hindi galing sa lalamunan ng tao. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Habang siya'y nagsasalita, napansin ni Vincent ang malamig na silid. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil tila may malamig na hiningang dumadampi sa kanyang batok. Tumigil si Anita sa pagpipinta at itinutok ang kanyang mga mata sa kanya. Malapit na malapit. Halos maramdaman ni Vincent ang init ng kanyang hininga na humahalo sa malamig na hangin. Hindi kita kailangan mahalin. Anya, dahan-dahan. Pero
kung totoo ang puso mo, mararamdaman ko. Dahil kapag sumikat ang huling pulang buwan, wala nang tatakas, at kung hindi mo ako pipiliin, ang buong kaluluwa mo. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Bumigat ang katahimikan. Mula sa itaas, naririnig nila kasabay ang paglipad ng kung anong may pakpak at isang tinig sa bubong, halos hindi tao. Isa na lang ang kulang. Kinagabihan, habang pauwi si Vincent mula sa lumang bahay ni Anita, dumaan siya sa isang makipot na kalsada na binabalot ng mga punong kahoy. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan ay hindi mapayapa. Tila ba may nakikinig sa bawat paghinga niya. Ang mga poste ng ilaw ay sunod-sunod na nagkapatayan hanggang sa ang tanging gabay na lang niya ay ang liwanag ng buwan, mapusyaw at kulay dugo. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Huminto siya nang maramdaman niya may malamig na patak na dumapo sa kanyang balikat. Akala niya ulan, ngunit nang tinignan niya, pulang likido ito, malapot, amoy bakal, dugo mula sa itaas. Dahan-dahan siyang tumingala. Doon, sa ibabaw ng poste, may isang hugis na hindi ganap na tao. Ang katawan ay kalahati lamang. Nakalaylay ang mga bituka at kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang pakpak ay malapad, parang balat ng paniki, at bawat hampas ay nagdudulot ng hanging amoy na bubulok. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Ang mukha'y babae, maganda, ngunit baluktot ng gutom. Mata na tila kilala siya mula pa sa simula. Bumaba ito ng dahan-dahan. Nakabitin ang laman loob, parang ahas na gumagapang pababa. Hindi siya makasigaw, hindi siya makagalaw, at ang tanging nagawa niya ay humakbang paatras. Hanggang narinig niya ang isang bulong sa kanyang tenga, kahit wala namang nakatayo sa likod niya. Vincent Tax, ikaw ang kasunod. At sa iglap na iyon, naglaho ang nilalang. Ang kalsada'y muling naging tahimik, ngunit ang amoy ng dugo at nabubulok na laman ay naiwan sa hangin. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Nang makauwi siya sa kanyang kondo, akala niya'y ligtas na siya. Ngunit sa bintana ng kanyang silid, nakita niya ang bakas ng dugo. Mahaba,
malalim, sariwa, parang may kumakapit mula sa labas. At mula sa sulok ng kanyang tenga, narinig niyang muli ang hampas ng pakpak. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti siyang nilalamon ng pangamba. Mula sa kadiliman, nagsimulang sumulpot ang mga nilalang na dati lamang laman ng mga kwento, mga manananggal. Anak ng gabi, isinilang mula sa matinding puot ni Bea. Ang kanilang mga aninoy dumadapo sa bubungan. Ang pakpak ay humahampas na parang punit na lona sa gitna ng bagyo. Sa bawat gabi, may isang kapitbahay na naglalaho. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Sa bubong, may kalabog na parang may kumakalas na kuko. Mahaba, matalim, na pilit binubuksan ang kisame. At mula sa dilim, may humuhugot ng iyak ng sanggol. Matinis, paulit-ulit, ngunit sa pagdungaw niya, walang bata roon. Kaya sila tumakas, bayan sa bayan, palaging patago. Sa bawat pinto, nakabitin ang krus na pilit nilang kapit. Sa bawat bintana, asin na nakakalat na parang abo ng sunog. Ngunit, saan man sila sumilong, hindi nila maiwan ang bigat ng takot. Laging may pakpak na humahabol. Laging may malamig na hininga sa kanilang likod. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon, ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.